Our Father, our Lord Jesus Christ, God one, you the one God, Jesus Christ, save us. Salamat sa ating Panginoong, sa ngalan ni Kristo, sa binigay na naman niya na araw na ito, na kung saan ito yung mga pagkaing espiritual, magbigay sa atin ng kalakasang espiritual sa ating buhay. Bakit may mga tao ay nagpakamatay? May mga taong napakamatay sa mga kadahilanan. Mayroong mga personal circumstances sa kanyang buhay na mga problema na hindi niya nakayanan. Ang iba naman, mayroong mga mental illness na kung saan ay nangailangan siya ng medical attention. At mayroon ding nagpakamatay because of faith, napataya. Ang ating Panginoong Diyos, sabi niya na siya lang dapat siyang nagbigay sa buhay na natin. Dapat siya lang din ang maghusga sa ating buhay. Ako ang pumasok na pintuan na may mga tupa. Ako ay ang pintuan. Ang magnanakaw ay hindi dumating kung hindi sila ay dumating upang magnakaw, magpatay at sumira. Ako ay dumating upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan sa buhay. So, lahat ng ito, hindi purpose ng Panginoong Diyos na pumunta dito para pumatay, magnakaw at sirain yung buhay natin. Pumunta siya dito para bigyan tayo ng kasaganaan sa buhay. Kung ikaw mismo ang kumitil sa buhay mo, may malaking katanungan yan sa harap ng ating Diyos. Dapat kailangan malakas tayo sa espiritual na bagay. Na kung saan, nung pumunta tayo dito, lumabas sa sinupunan ng ating ina, hubad tayo. At siyang nagbigay sa atin, siyang nagbigay ng buhay ng ating Diyos, at siya rin ang kumuha kung kailangan niya. Purihin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong Diyos. Ang Ama, kung maaari lang, sabi niya sa ating Panginoong Hesukristo na ilayo mo ang akin ang sarong ito, gayon man hindi ang kalooban ko kung hindi ang iyong kalooban ang nangyari. Yan na espiritu, ang malakas na espiritu na binigay sa ating Panginoong Hesukristo. Sa sitwasyon na yon, na kung saan, binigay na lang niya yung kalooban ng Ama sa buhay niya, na kung saan doon tinanggap niya sa ibabaw, doon sa Kalbaryo. Doon siya pinako sa cross. Ang ganun kabigat yung nadaanan ng ating modelo, ang ating Panginoong Hesukristo. Wala siyang sinabi man, kung hindi, Panginoon Ama, sa inyo yung kalooban kung ano mangyayari. Sa mga bagay na natili ngayon sa mundong material ng tao, karamihan ay hindi na marunong makontento. Nasobra na sa masyadong materialistic ang tao ngayon sa lahat ng bagay. Dapat manatili tayong walang luho. Ang inyong pamumuhay, ating pamumuhay ay at magpakasaya sa mga kalooban ng Diyos kung ano man ang mayroon ibigay sa atin. Sapagkat nagsabi ang Diyos, hindi kita pabayaan, hindi kita iwanan. Kailangan lang natin, mga kapatid, ang napataya sa Panginoong Diyos.
Kung mayroon man tayo at wala, as long na may Diyos tayo nagbigay sa atin ng kalakasang espiritual sa lahat ng bagay, ibigay natin ang kalooban ng Panginoong Diyos. At una sa lahat, ngunit ang lahat ng ito ay sabihin natin na dapat lamang hanapin muna natin ang lahat. Ang lahat, hanapin natin, ba't unahin natin, hanapin ang kaniyang espiritual na kaharian na nandito na ngayon sa lupa. At ang kaniyang katarungan at ang lahat ng mga ito ng mga bagay, espiritual, material na bagay, physical na blessings, ay ibigay naman niya sa atin. Itong mga lahat ng mga salita, mga kaibigan kapatid, ito ay salita ng ating Panginoong Diyos. Na kung saan, kung may mga problema tayo, huwag kang mag-alala. As long as nandyan ka sa daan, na kung saan daan na binigay at binigyan tayo ng assurance, ang daan matuwid, na kung saan ito yung sinasabi niya sa Proverbs 5:6. Manalig ka lang. Ibigay ko sa iyo yung daan matuwid. Na kung saan yung daan matuwid na yan, na yun ang ating tahakin. Na yung daan na yan ay walang ibang ating Panginoong Kristo. I am the way. Ako ang daan at katotohanan. Ang katotohanan ay walang iba maliban ang binigay na pangalan sa taas ng langit dito sa lupa at sa ilalim ng lupa ay walang ibang pangalan, makapangyarihang pangalan sa ngalan ni Kristo Jesus. Surrender tayo, mga kapatid. Kung hindi natin kaya yung buhay natin sa mga sitwasyon na ito, isurrender lang buhay natin sa Kanya. Siyang nagbigay, siya rin ang kalooban niya kung gusto niyang kukunin yung buhay natin. Tandaan mo na may Diyos pa. May pag-asa pang buhay natin. Huwag lang natin pangunahan ang Diyos na kunin yung buhay natin. Siyang nakakaalam lahat. Siya ang una at ang huli. Siya ang lahat nakakaalam. Siya ay yung past, present, and future. Ang future na kung saan siya nakakaalam sa buhay natin sa darating na panahon. Na importante lang ay manampalataya tayo sa nag-iisang Diyos. Hindi tayo pumunta kung saan-saan na palataya lang. Kung hindi, pukusan natin ang banal na Espiritu Santo. Napurihin natin siya sa Espiritu kasi siya Espiritu. God is Spirit. We must worship Him in Spirit and in truth. Ang katotohanan na siya lang ang Diyos at walang iba sa ngalan ni Kristo Jesus. Magandang mga salita naman ito, mga kapatid, na binigay na sa atin, na sana nawa na nakikinig ngayon, na yung mga parehong mga problema ng mga ganito. Huwag kang mag-alala, kapatid. Tibayan mo yung loob mo. May pag-asa ka pa. Walang imposible sa Diyos. Manalig ka. Ibigay, isurrender mo ang lahat sa Kanya. Yung kaluluwa mo. Lahat. Kaya sabi natin, Panginoong Diyos, na yung ibigay natin, yung lahat, ibalik naman niya yung nawala sa atin. Kung isurrender natin ang lahat nandito sa atin para sa Kanya, isurrender natin problema o anumang mga problema sa buhay natin, malaki man o maliit, na tingin natin wala ng solusyon, mayroon pa. Mayroon pa, maraming solusyon. At ang magaling na solusyon natin ay ang harapin natin
purihin lang natin ang Panginoong Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. At pagdasal natin yung mga kapatid natin, sabayan natin sa pagdasal yung mga kapatid natin na nangailangan ng prayer, lalo na sa may mga problema ngayon, na lahat ng mga problema niyo, bigyan ka ng kalakasang espiritual sa ating Panginoong Diyos, na kung ano man yung nasa isipan mo, walang makapangyarihan kung hindi lang ang Panginoong Diyos ang makipagbigay gamot sa lahat ng may mga sakit, lahat ng may mga bigat na kalamdaman. Siya lang at walang iba. At ang lahat ng ito na mga masamang espiritu ay lahat yan ay walang kapangyarihan sa ating Panginoong Jesucristo. At pasalamatan naman natin siya sa araw na ito at ibigay natin ang papurit pasalamat. Walang iba sa ating Panginoong Jesucristo, our Father, our Lord Jesus Christ. God one Dio, Dio one God. Jesus Christ, save us. Amen.